everyone! Welcome back to Pages and Beats. At kung first time mo dito sa channel namin, ay welcome! We are currently doing our Foundation Month special series. So last episode, pinag-usapan natin ng isang young priest na may malaking pangarap para sa ating church. Parang startup founder vibes. Pero alam naman natin, kahit gaano kaganda ang vision mo, hindi ka makakabuo ng movement mag-isa. Kailangan mo ng mga taong maniniwala sa vision na yon. Kahit minsan, hindi pa nila nakikita kung saan talaga papunta. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Who were the first women who said yes to Blessed James Alberione's dream? At bakit nila piniling sumama sa isang mission na wala pang kasiguraduhan? Kaya kasama ulit natin ngayon si Sister Vangie! Hello everyone! Masaya ako makasama kayo ulit. Yes, kami rin si Sir Vangie, very happy. Ang tawag ko kay Sister Vangie is the living legend. Ito si Sister Vangie, she really met Blessed James Alberione and Venerable Teclamirno. Yes. Diba, Sister Yes. Vangie? So mamaya pag-uusapan natin yung kanyang experience, Nahawakan mo ba sila, Sister Vangie? Nung malapit na mamatay si Blessed Alberione. Nahawakan mo siya? Oo. Pero nung Ganyan. una hindi, nagtatago ako. Bakit ka nagtatago? Kasi si Blessed Alberione, meron niya siyang special charismatic gift that he could read the hearts. Ala. He perform miracle. Basta marami siyang gift. So, Takot ako, he could read the hearts. Baka makita niyang heart ko, hindi naman talaga ako bagay sa mga daughters of Saint Paul. Wala naman ako maraming gift or skill. Baka sabihin niya, pauwiin ninyo yan. so natatakot ka mo. Takot ako pauwiin. Ayan, sige mamaya. Pagkwentuhan pa natin yan si Sir Vangie. So sister, kapag narinig natin yung ating mga first sisters or we call them our pioneer sisters, di ba? Parang ang naiisip agad natin yung mga saint na agad pagkabata. Yung tipong hindi na nagkamali ever. Di ba? Ganun ba talaga si Sir Vangie? Sino ba talaga itong ating mga pioneer sisters? Sila ba yung talagang mga perfect? Hindi sila perfect, pero they were really good women. They were prayerful women and catechists. Catechists? Yes. Sila ganoon. Wala silang mga preparation, pero nag-aaral sila ng doctrine. Oo. So, may mga fears din siguro sila. Ay, siyempre. Oo, Lalo na yung kinikriticize sila ng iba. Kasi 'di ba, sister, sobrang bago pa nung mission na about the media dati, 'di ba? Mostly about mga schools, orphanages, taking care of the sick, the elderly. Pero yung mission about printing books, 'di ba? Ay, hindi yun sa society yun. Pero sila, they were not called daughters of Saint Paul or whatever. Kasi bawal nga mag-found ng congregation. You are suspect to the church. Pasara ka agad ng simbahan. So they were just pious ladies who will teach catechism. But si Blessed Alberione, in silence sa kanila, sinasabi na nila ang kanyang pangarap na tomorrow, you will go into the whole world. You will preach the world. You will bring God's message, the gospel. Wow! Pero syempre, di ba, Sister Vangie, yun nga, meron din siguro yung mga moments na iniisip nila na, Lord, sure ka ba dito? Di ba? Merong moments of doubt din. Sigurado. In fact, marami sa kanila umuwi. Talaga? Maraming pumasok, marami namang umuwi. Ang natira lang ay yung tatlong matibay. Si Angela, si Teresa, at isang bata na si Emilia. And good thing. Natira. Praise the Lord that they stayed. Because they have become the foundation of who the daughters of Saint Paul are today. And syempre, napaka-comforting nun, sister, di ba? Kasi minsan, feeling natin kapag may vocation ka, dapat 100% sure ka agad. Ay, hindi. Minsan isang pagkakamali yan. Pero dahil sa stories ng mga saints at founders, hindi naman lahat ganun. Sometimes, God gives us enough light for the next step, di ba? Not the whole map. Di ba? Di ba, Sister Vangie? Ayan. So, ito na. Okay, sister. Let's talk about Mother Tecla. We fondly call her our Prima Maestra. Yes, we call her Prima Maestra. Her name,
was Teresa Merlo. She was a catechist in her place. She was also a seamstress Oo. kasi she wanted to become a sister already before, but she was not accepted. Oo. Inayawan siya. Oo. Why? Dahil siya masakti, payat, at Oo, kakatulad very- din yan. Payat ka na. Very No, sickly. cannot be. Cannot be, Oo. sabi nila, umuwi ka na lang. Oo nga, no, Eh siyang sister. pinili ni Alberione na mag-umpisa nitong Oo. kanyang big venture who would Mm-mm. put the flesh to his dream. Oo. oo. Somebody was nobody, not prepared, and Mm-mm. all men. Yan. See, So, ano ba yung kanyang personality niya, sister? Tahimik ba siya? Leader na ba siya? Ano yung mga qualities ni Prima she Maestra? was an introvert, Oo. but you can see, was strong-willed, but she was very religious, pious Mm-mm. girl, no? And with Father Alberione, she was very obedient. Yes. She believed with Father Alberione Yes. that this was God's project. Mm-mm. Mm-mm. At saka very humble talaga siya. No, sister? Very humble. Very, very humble. Kaya kapag inisip ko si Prima Maestra, sister, parang ang galing, no? Imagine being asked to help build a congregation na wala pang blueprint. Yung parang startup talaga in our Yeah. terms today. Except eternal yung salvation ng ating mission, di ba? Yun yung talagang, she really just believed in the vision of the founder. Yeah. And she also trusted God. Diba? Yan. So, let's be honest, maganda pakinggan yung founding a congregation, di ba, sister? Kasi minsan, di ba, parang sense of pride yun, parang nakapagsimula tayo. Pero sa totoo lang, mahirap talaga yun, di ba, Sister Vanji? Wartime, merong flu, merong epidemic or Yeah. pandemic pa nga during that time. Yeah. Ano yung mga buhay ng mga first sisters natin? So, as I said, marami mga lumabas. Ang natira Oo. lang ay silang tatlo. Mm-mm. And then, yung isang inaasahan nila na makakatulong kasi strong siya, na affected nga ng La Española, namatay. Oo. Di, dalawa na lang sila. Dalawang Oo. adults plus isang bata. Oo. Ganun sila. The thing is, afterward, they were asked to go to another diocese to open a printing press to publish a weekly paper of the Oo. diocese. Oo. They were not prepared. Oo. They did not know printing yet. Tatlo lang sila. Yung hindi sila marunong mag-run ng machine. Mm-mm. So they went. They were supposed to publish the next year. They went. Father Alberione sent a seminarian to go with them to help them. And they found the situation also there. They're living terrible, very cold doon. Oo, no? Because the place where they went, that is beneath the Alps. Wow, Lamig-lamig, lamig super doon. lamig. Oo. Wala. So, yun, so that's what they did. These women tried to do it. That means they have to write, to print, to diffuse this Oo. weekly. Wow, grabe. Kinaya nila yun, sister, kahit kulang talaga sila sa resources, Ay, diba? super kulang. Kahit yung as a community, yung budget nila for food and yung sa Oo. housing nila, di ba? Yes. Grabe. Housing. Oo. Parang minsan kasi, Sister Vanji, di ba, nakakalimutan natin na bago magkaroon ng ating mga bookstores or mga publications natin, ating mga media centers, may mga sisters munang nagpakahirap, di ba, para mangyari yun, who sacrificed a lot. Yes. And who also had a lot of faith and trust, di ba? Yan. So, sister, let's bring this to 2026, di ba? Yung hirap ng ating mga foundations and sacrifices of our first sisters, especially, sister, di ba yung ating mga missionary sisters na Italian? Na nagpunta ng iba't ibang countries, not knowing the language, Yes. without much money, di ba? Di ba? Nothing. Oo, nothing talaga. Yes. Just faith and trust in God. Yan, di ba, sister? So, maraming mga young persons ang nanonood sa atin ngayon, Sister Vanji. Merong mga young professionals, merong mga nag-aaral, may mga taong nalilito sa next step ng buhay nila. What can they learn from Mother Tekla? Mother Tekla really believed. Great faith of Mother Tekla. Faith in God and faith in Blessed Alberione. Father Alberione lang siya noon. So,
when she believed that she was also called Mm-mm. to be part of this mission. So that faith gave her much trust and courage, Mm-mm. courage to venture Oo. new projects like that. Mm-mm. Imagine you will be asked to print, hindi mo nga pa nga alam. Mm-mm. Tapos, then, anyway, they succeeded. Yes. Oo. And then like that, so they will be sent to kung saan. They do not know the language. Minsan, no approval pa from the visa. Oo. So, in some place, they have to disguise themselves as postulants, Alamilo, during that time. Wow. Kasi, do you think courage today looks different, di ba, Sister Vanji? Kasi, ngayon, yung mga kabataan, di ba, iba na yung environment, iba na yung way of living, marami na silang mga pangarap ngayon to travel. There are so many different job opportunities for them compared from before. So, ngayon, baka courage means staying faithful in a distracted world also, or choosing purpose over popularity. Ano po yung advice na may bibigay ni Mother Tekla or inspiration from the inspiration that they can take from Mother Tekla to have that courage, to leave their hometown, to do something different, to do something new, to do something na, kumbaga, yung hindi lang sumasakay sa mga trending na nangyayari, di ba? Anong inspirasyon yung makukuha nila kay Mother Tekla, Sister, na gumawa ng bago at huwag matakot at magtiwala sa Diyos? Number one, really, faith. To have faith. Oo, talaga. Faith in God and also in themselves. Yan. If God calls you, God wants you to do something, He will give you all the things, the means that you need. And whatever, also for their family or their career or whatever, God will provide. Yes. Because what you renounce, that is nothing compared with what God can give. Wow, amen. The joy, the deep joy that you will experience if you give up something for God. Because God is God. He is not, He is very generous. You give God 1, He will return 100, 1,000, 1 million. Yes, di ba? Wow, ang ganda naman ng si Sir Vanji. So, para sa mga ating mga viewers, di ba? If you could read, there's a lot of videos and meron ding website dedicated to Mother Tekla. I-search nyo lang Tekla Merlo or go to teklamerlo.org and you will find there the biography, the life of Mother Tekla, and for sure you will be inspired by her simple and humbling story, di ba? Yeah. So, okay, Sister Vanji, fun question. Are you ready? Ay, ready na. Ready na. Okay, so, if Mother Tekla had an Instagram, ano kaya ang kanyang bio? Bio? Oo. The woman who believed. Yan. Okay. Ano naman yung kanyang favorite emoji? Wow! Ang ganda. Okay. So, morning person or night owl? Morning. Morning. Early in the morning. Maaga siya Nagdadasal na yun. Naku, patay. Yes. Ayan. So, ano kaya? What is one hashtag she would probably use? Hashtag heaven. Wow! Sister Vanji. Hashtag ano yan? Heaven! Tama. Ayan. So today, we met the women who dared to believe in a dream bigger than themselves. Hindi sila sikat at hindi rin sila mayaman. Hindi rin nila alam lahat ng mangyayari. Pero, nagtiwala sila. At dahil sa kanilang yes, millions of people around the world have encountered Christ through the Pauline mission. Pero, may isang tanong pa rin. Bakit nga ba Saint Paul? Out of all the saints, bakit siya ang naging inspirasyon ng buong Pauline family? At bakit hanggang ngayon? Parang sobrang modern pa rin ang kanyang paraan ng pagmimisyon. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit si Saint Paul ang original missionary influencer at arguably one of the greatest communicators in Christian history, join us for the next episode on Pages and Beats. Until then, keep exploring stories, rhythms, and faith.
all in one beat. This is Pages and Beats. Dito sa Pages and Beats, the vibe is so real. Where stories meet rhythm, ramdam mo the feel. No cap, ang ganda ng bawat flow. In this space, let your soul just grow. Pages and Beats, we're vibing right now. Sa bawat kwento, it's giving us light. This is Pages and Beats with the daughter